Part 4 ng Daddy Pastor Seri. Ito na. Mga siguro ano yun. Yung bang, di ba dati merong periodical test, mga ganun. Parang final ata kasi college yung tinuturuan niya. Siguro magpa-final na yung school nila. Kaya mga ilang days din kami hindi personally nagkikita ni Daddy. Kung personal man kami nagkikita, mga ilang minutes lang yung nag-aabot, ilang seconds lang or ilang minutes lang na yung nag-aabot lang siya ng ano sa akin, nag-aabot lang siya ng allowance sa akin. Kasi minsan kapag hindi sobrang busy niya, pinapunta niya lang ako sa school, sasabihin niya punta ka doon sa school, maghanap ka doon ng ano, yung pwede mong tambayan na cafeteria or whatsoever. Tapos pupunta lang siya, tapos meron siyang iabot na ano, yung pag-allowance lang. Kasi nagbibigay talaga siya ng allowance sa akin every 3 days. Minsan kapag nag-grocery, sinasali niya ako sa grocery. Tapos basta may pera talaga siyang allowance na binibigay sa akin. Yun na. So dahil ilang days na siyang busy, ilang days na din kaming walang ganap, hindi kami nagkikita ng matagal, hindi kami nakapag-hug, walang kiss, walang holding hands, wala lahat. So ano na talaga, parang siguro miss na talaga ako ni Pastor Daddy, ni Pastor Daddy / teacher ng college ng mga doktor. So ayun na. Mga ano, kasi 'di ba sa call center nagtatrabaho, then ang trabaho ko is dapat 9 nasa office na ako, kasi 9:15 magsisimula na ako mag set up ng tools ko, kasi 10 magsisimula na ako mag-work, parang gano'n. Basta 10 simula na talaga ng work. Either 9:45, 9:50 pwede kang mag-set up ng tools mo para hindi ka ma-late. Kasi kapag 10 ka na magsi-sit up, tapos kung hindi ka pa nakapag-login ng tools mo, malilate ka talaga, kasi ilang minutes yung yung ma-consume na oras o pagla-login. So kailangan mo talaga naka-login para hindi ka ma-late. Ayun na. Around 6 PM nag-chat na siya sa akin. Siya, Jo, mag-quickie tayo kasi yung misis niya at yung mga anak niyang babae is magpunta daw ng yung night market sa May Rojas. Ay, sorry. Erase nyo na lang po yung lugar. Magpunta ng night market kasi mamili daw ng ukay-ukay, kasi yung night market na yan, maraming ukay-ukay, at the same time ang gaganda talaga ng ukay-ukay nila, lalo na yung mga bed sheets, mga ganon. Yung mga unan yun. So sabi niya, prepare ka na lang kasi sisibat daw siya, kasi hindi pwedeng maiwan yung sasakyan. Sabi niya, mag-wait ka na lang kasi magkakain muna daw sila bago sila pupunta ng night market. So sabi ko, sige dad. Sabi niya, wag ka na lang kumain kasi doon na lang tayo kakain sa restaurant, kasi di ba dapat mag-dinner na ako. Tinanong niya pala ako kung nag-dinner na ako. Sabi ko, hindi pa dad, hindi ako nagluto, at the same time hindi din ako nakabili ng pagkain sa labas kasi nga nakatulog, late na akong nagising. So sabi niya, wag ka na lang kakain, prepare ka na lang prepare ka na lang para sa work mo, tapos kukunin kita dyan para makakain ka pa. So around mga 8 na, na siya, nasa kalsada na siya, nag-wait sa akin. So nandoon, pumunta kami. Nung nandoon ako, nasasakyan ako, sabi niya, magmadali lang tayo ha, kasi sabi ko sa misis ko is ipapark ko lang sasakyan, tapos hindi niya daw pwedeng
sinabihan niya yung misis niya, hindi siya pwedeng aalis sa parking, sa pagpark ng sasakyan, baka may manakaw daw sa sasakyan or mga ganun. Yun na, pinabaya. Yun lang ang sabi niya sa misis niya. So sabi niya, pupunta na lang kami sa mall kasi pwedeng kakain na lang kami doon sa mall. Ayun na, pumunta na kami ng mall. Pagpunta namin ng mall, yung mall na pinuntahan namin is malapit lang din sa place ko. Malapit lang din sa place ko. Malapit lang talaga. Tawagin na lang natin, ang mall na yun is para yun sa mga mayayaman lang, mayayaman. 'Di ba may mall na okay lang yung feeling na okay lang yan dito, like example ang SM, parang kahit parang wala, nakaano na talaga siya na parang sa lahat pwede ang mall na SM sa lahat ng klase ng tao. Yung Ayala, 'di ba? Minsan kapag mahirap kayong jahi kang pumunta kasi parang nahihiya ka, parang ganun yung feelings. So yun, dun kami pumunta. So gabi na abot kami sa mall mga 7 8, mga 8 10 ata, kasi malapit lang talaga siya at hindi pa traffic. Tapos ayun na, doon na. So nag-order na kami sa isang restaurant, yung Hukad restaurant. Chikaan pala. Yung Chikaan na restaurant. So pumunta kami doon. So nag-order siya. Pag-order niya, sabi niya, yung yung bang madaling maluto, yung 10 to 15 minutes lang maluluto na, hindi na kami nag-order ng matagalan kasi nga late na din. So sabi niya, punta muna tayo ng ito na yung thrill, ito na yung pinaka talaga, ito na yung pinaka grabe yung ginawa o grabe yung karanasan ko. Sabi niya, punta muna tayo ng CR ng mall, ha, totally CR ng mall yun. Punta muna tayo ng CR. Kung bakit di siya, dali na, punta muna tayo ng CR while nag-wait tayo sa pagkain. So sinabihan niya yung na wait lang ha, mag-CR. So nagpunta kami sa CR. Ako din naman pumunta kasi maiihi lang talaga ako. Siya din, akala ko yun din ang nasa isip niya. So yung hindi yung urinal, yung panglalaki na urinal, hindi yung cubicle. Magkatabi kami. Nasa gitna ako, nasa gilid siya. Kasi tatlo yun eh. Nasa gitna ako. Nung nasa gitna na ako, parang tapos na ako hindi pala siya nag-iihi. Hindi talaga siya nag-iihi. Pinatapos niya na ako mag-ihi, hinawakan niya. Kundi wag, nasa CR tayo, baka makita tayo ng security guard, sabi niya. Hindi, wala masyado ditong mga tao kasi hindi ito malapit sa supermarket. Malayo ito. Yung parang may ganun siya sa isip. Malayo ito. May analysis siya. Nakaganon siya. Hindi, kahit natatakot pa rin ako. Siyempre, ayoko may skandalo, no? Mas lalo na, ayoko din may skandalo siya kasi may mga anak, may mga professional na siyang mga anak. Ayun na siya, sige na, hindi mo ba ako na-miss? Na-miss kita, sobra, pero huwag naman ganito. So, ipaghawak niya, hinawakan niya. Paghawak niya, hinawakan niya. So, medyo umirik yung ko, yung lollipop ko. Medyo hindi lupay pa yung lollipop ko. Pagkatapos ng hawakan, so kinis niya ako. No, kinis niya na ako. Hindi, huwag nga kasi natatakot ako. Sabi niya, madali lang. Siyempre, hindi pa ako nakapag-zipper. Hindi pa ako kasi hawak niya pa yung titi ko. Bigla siyang nagduko-duko. Nagduko-duko. Bigla siya nagbaw. Nagbaw. Inano niya yung lollipop ko sa CR. Grabe. Sobrang takot ko talaga. Natakot ako kasi nga, bakit sa CR? Tapos public yun na CR. Maraming tao yung baka nga may papasok bigla. Hindi niya talaga napigilan. Linasap niya talaga yung lollipop. Yun. Pagkatapos yung lumasap ng lollipop niya, sinabihan ko na siya, please, wag dito kasi baka may makakita sa atin, may skandalo tayo. Doon na siya nag-stop. Pero
parang nagalit siya sa akin kasi syempre pag pag tikim niya ng lollipop, hindi ako makapag ano, hindi ako hindi, walang lalabas na luha sa lollipop, walang lalabas na laway sa lollipop kasi nga takot ako, grabe ang kaba ko. Hindi ako ano, hindi ako masyadong ganun ka ano, hindi ako masyadong ganun ah, ka fan ng thrilling or thrill na ganun gagawin ko. Tapos takot talaga ako kasi nga, natatakot ako baka maskandalo ako. Natatakot ako baka maskandalo din siya. Kasi syempre may kahit na papaano, kahit na ganun, kahit na wala ka namang ginawang wala ka namang wala kang gugustuhin gagawing masama sa bawat tao, sa kapwa. Kaya takot talaga ako. Medyo na ano siya, medyo nagalit siya ng konti. Yun na. Bumalik na kami sa restaurant. Hindi na siya masyadong nagtutok sa akin. Nag-wait na lang kami ng pagkain. Pag-wait na namin ng pagkain, ayun na, kumain na kami. Pagkatapos ng kumain, syempre pumunta na kami ng ng parking ng mall. Nung parking ng mall, kasi hindi na siya kumikibo masyado talaga. Nung parking ng mall, hinubad ko na lang yung ano ko, yung carsones ko. Pagubad ng pantalon ko. Pagubad ng pantalon ko, sinabihan ko na siya, dali na di mag ano na, yung lollipop ko gustong lumuha. Yun, pinaluha ko na lang yung lollipop ko. Nagmamadali na lang talaga ako para ano, kasi parang na disappoint siya. Siguro yun ang isa sa mga gusto niyang gawin na ano, yung kakaibang gusto niyang gawin na yung ganon. Pero hindi ko kaya. Akala ko talaga yung tilaw-tilaw lang, yung ganun lang yung gagawin niya. Gusto niya pala talaga buong session doon. So hindi na. So yun na, inaano ko na lang sa kanya yung lollipop ko nang habang nasa sasakyan kami sa parking lot ng mall. Pagkatapos nagiging okay na siya. Sabi niya, ihatid kita sa work mo para hindi ka malate. Sige, di kasi that time mga 9:30 na din eh. So yun na, hinatid niya na ako sa malapit lang din kasi yung work ko doon. Hinatid niya, malapit lang din doon yung pupuntahan niya, yung work ko at saka yung place ng ukay-ukayan or ng night market, malapit lang. So yun na. Natid niya na ako. Pagkatapos yung hatid, may na siya, sobre. May pasobre na si pastor. Daddy, ayun na. Pagkatapos next time ulit yung bigla niya akong iniwan sa restaurant. Bakit?